Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, sa pagkatalo nga po ng ating kababayang si Mike Plania sa kamay ni Angelo Leo via knockout sa round 3, ay binati nga po ng ating 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. si Leo sa impresibong pagkapanalo nito. Masaya nga po si Donaire sa pagkapanalo nito dahil kaibigan at sparring partner niya ito. Sa post ni Donaire sa kanyang social media account ay binati niya ito sa pagkapanalo. Samantalang ang asawa naman po ni Donaire na si Rachel Donaire ay nagpost sa kanyang social media account na napakabilis daw ng karma. Pagpapaliwanag ni Rachel ay si Plania ay fighter ni Donaire Sr. at matatandaan na nagsabi ito noon na mananockout si Donaire Jr. sa laban niya, ngunit ngayon nga ay ang fighter nito ang nanockout ng dalawang magkasunod na beses sa kamay ni Elijah Pierce at ngayon nga ay kay Angelo Leo. Dahil dito mga trops ay makukumpirma natin na hindi pa rin talaga ayos ang mag-ama sa mga nakalipas na issue sa pagitan nila. Marami naman pong boxing fans ang nagsabi na deserve daw ito ni Donaire Sr. sa kadahilanang mayabang daw talaga ito. Sana lang po ay makarecover si Mike Plania sa dalawang magkasunod na pagkatalo na ito mga trops. Sa kabilang dako naman po tayo, USA Boxing gumawa ng bagong alituntunin upang magkaroon ng option na makalaban ang mga lalaki sa women's category. Ang bagong rules na ito ay isasagawa ngayong taong 2024. Ngunit na isa publiko na ito sa huling buwan ng 2023. Marami nga po ang hindi sang-ayon dito dahil napakadelikado po nito para sa mga babaeng boksingero. Kung iisipin natin kasi ay kung sa lalaki na laban nga ay may nadidisgrasya pa, paano pa kaya kung laban na sa pagitan ng lalaki at babae? Nagbigay naman po ng paliwanag ang USA Boxing patungkol sa mga kondisyones na kailangan ma-meet para mapayagan ito. Una daw ay kailangan ng atleta na i-declare na ang kanyang identity ay babae at dapat ay sumailalim sa gender reassignment surgery o sa madaling salita ay pagpapalit ng ari. Pangalawa ay kinakailangan ng atleta na magkaroon ng quarterly hormone testing sa loob ng 4 na taon pagtapos magpapalit ng ari at ipresenta ang hormone testing documents na ito sa USA Boxing. Pangatlo ay kinakailangan ng atleta na ma-maintain ang specific testosterone level na required ng USA Boxing sa loob ng at least 48 months bago ang una nitong laban. Sa ganitong paraan daw ay mapapaliit ang kalamangan ng lalaki kapag sumalang na sa women's division. Ito po ay para lamang sa atletang edad 18 years old pataas, habang ang 18 years old pababa naman po ay kinakailangang mag-compete sa kung anong kasarian sa kapanganakan nila. Marami naman po ang umalmang mga boksingero dito kagaya na lamang po ni former Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. at WBO Junior Welterweight Champion Teofimo Lopez. Para kay Spence ay kung ipinanganak daw ang boksingero na may-ari na panlalaki ay kailangan nitong lumaban sa kapwa lalaki at hindi dapat payagan na lumaban sa babae. Para sa inyo mga trops, sang-ayon ba kayo sa bagong rules na ito ng USA Boxing? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang balita na yun mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.